2 buwan na ako nanliligaw kay Nika. Gusto mo na malaman mo yung intention ko, ba't nangyayari to lahat. Nakikita itang pakasalan. Hindi. Gusto ko malaman. At meron kaming isang usapan na sobrang importante na dapat mangyari bago maging opisyal ang aming relasyon. Kung bago ka sa aking pahin, ako nga pala si Marcus, isa akong OFW dito sa Macau. At siya naman si Nika, isa ring OFW, ang kaso nga lang sa Taiwan. Parehas kami ng hiling ang gumawa ng video at ishare sa mundo ang aming mga nararanasan bilang isang OFW. At nabigyan kami ng pagkakataon na mag-collab nung nagbakasyon siya dito sa Macau. What if bumalik yung greatest what if ko at bigla niya akong tinanong kung pwede daw ba kami magsimula ulit. At bibigyan niya lamang ako ng 12 oras upang sagutin ang tanong niya. So pumayag ako at pinalipas ko muna ang oras dahil ngayon yung kasama ko sa video, hindi yan yung greatest what if ko. Hindi rin kami pwede niyan magsimula ulit dahil ngayon lang kami nagkakilala niya. Siya si Nika, isang OFW rin na galing pang Taiwan. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, yung pinakaunang video at mga sunod na video na in-upload namin ay nag-viral sa social media. At hindi rin namin inaasahan na umabot ito sa head producer ng ABS-CBN Global. At naimbitahan kami na maging social media partners ng isang sikat na musikero sa Pilipinas, si TJ Monterde. At gaganapin ng concert sa Taiwan. Magandang gabi, Taiwan! We would also like to thank digital media partners. Hey, say hi. Nika Garino, Marcus in Macau. And of course, marami silang mga fans na nag-aabang sa greatest what if ni Marcos. Nasaan sila? Feeling ko, aabangan nila yung nangyayari after the show. Meron na kayang ikaw at ako para kay Nika and Marcos. Ay, grabe na kanyang partner. Diba parang kinikilig na ako ngayon pa lang. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng storyang greatest what if? Honestly, bago pa kami maglabas ng mga video ng greatest what if, bago pa lumabas yung pinakaunang video namin, nanliligaw na ako kay Nika. Tapos naalala ko pa that time, meron kaming usapan na the moment na hinolding hands niya ang aking mga kamay, ang ibig sabihin nito ay boyfriend na niya ako. Pag hinolding hands mo ako, alam ko na. Pag di mo hinolding hands, alam ko na rin. Yun ang aming usapan. So fast forward tayo. April 3, 2025. Maaga kaming gumayak dahil may pupuntahan daw kami na first time niya rin mapupuntahan kahit 6 na taon na siya dito sa Taiwan. Welcome to Maokong Gondola! Guys, dito na kami sa cable car. Aakyat, magagadyong kami. So guys, akyat na tayo. Guys, dito kami. Lapit na kami sumakay dun sa sa third cabin. Binigyan kami nung rose. Ang galing. Siguro pag nag-upgrade ka ng cabin. First time namin parehas. Friends pa din? Friends pa rin to, ya. First time namin parehas cable car. Cable car. Friends pa rin to, ya. Bawal tayo magkatabi? Para kinokontrol ko yung emotions ko. Na-overwhelm ako, Lord. Ano lang? Friends pa rin to. Friends pa din. Tignan niyo yung namin, view.
At habang nakatitig ako sa mga napakagandang view ng mga bundok, ito na pala yung oras na napagdesisyonan niya na i-holding hands niya ang aking mga kamay. Totoo ba? Uy. Totoo? Di nga. This moment Totoo ba? Ha? together like heaven. I'm in awe when I'm with you. I've chosen. You're the one I've waited Kasi girlfriend na ako. and forever I will promise my heart to you. This moment together like heaven. Well, honestly, sobrang nang hina talaga ako I'm dun. in awe when I'm with you. I've chosen. You're the one I've waited for. Grabe, sobrang di ko maintindihan. Sobrang kinilig, sobrang... Kahit nga ngayon, hanggang ngayon, pag pinapanood ko yung video na sinagot niya ako, ito, di mawala. Di mawala tong malaking ngiti sa aking mga labi. Ito. Pero sabi ko nga sa inyo sa intro, may isa kaming usapan na sobrang importante na dapat mangyari bago maging opisyal ang aming relasyon. At ito ang puntahan ko ang kanyang mga magulang para ipaalam na maayos ang intensyon ko sa nag-iisa nilang anak na babae. Kaya naglaan ako ng isang buong araw para pumunta sa Pilipinas. Good morning. Let's go, let's go. Ay! Ang gagawin namin ngayon, bibili lang kami ng fruits sa lubong para sa parents ni Nika. Pre, sumingit ka ba sa regalo, pre, ah? Wala talaga yung naantay. Yung grapes na matitira. Papunta na ako sa parents ni Nika. Ito yung prayer namin. Prepared by my mom. Hey, let's go to Caloocan. Ano oras ETA? 3:37. 2 hours na ako nakatulog sa traffic. Grabe, ano, labanan, no? Pasok na yan, boss. Nag-uusap pa. Nag-usap pa yung dalawang jeep. Nilipat kasi si kuya ng ano. Wala na kasing sakay yung kabila. Boy, lipat ka doon, boy. Ganyan pa masahe. Chat na yung mami niya. Nasaan na daw tayo? Ito na, malapit na kami, tita. Guys, dito na kami. Malapit na yata kami. Guys, 1 minute na lang nandito na kami sa bahay nila. So, update ko na lang kayo mamaya sa mangyayari. I-off ko muna yung video kasi first time ko sila mamimit. Hingi muna akong consent kung okay lang kumuha ng video sa ano lang. Hanap ka muna ng parking, pre. At sa mga oras na to ay nakahingi na ako ng consent at nasabi ko na rin sa kanyang pamilya na tuwing pupunta po ako ng Taiwan ay sana magkaroon po kayo ng peace of mind na maayos po ang intensyon ko sa nag-iisang anak nyo na babae na si Nika Carino. At isa lang ang bilin ng kanyang mga magulang. Basta, walang bahala kay Nika.
Sobrang gaan. Sobrang gaan sa pakiramdam ng mga nangyari. Sobrang priceless. Sobrang na-overwhelm ako. As in, sa sobrang pag-welcome nila sa akin sa bahay. At after ko nga ma-meet yung parents ni Nika, pinapanood ko na sa kanya yung video. At talagang gulat na gulat siya sa mga nangyari. At hindi siya makapaniwala na nangyari lahat ng to. Paano ka nakapunta doon? Paano ka nalaman yung address ko? Paano na... Hindi ko talaga alam, itatanong ko paano nangyari yun. Today is August 25. Kita nyo ba? Ayan. Itong oras na to, sigurado ako tatanungin ako ni Nika kung paano ako nakapunta sa kanila. Kung paano nangyari lahat ng yon na na-meet ko yung parents niya. Sure ako tatanungin niya ako. May isang pinaka 70% ng surprise, siya yung gumalaw. Stress na ako, takat na ng ulo ko. Paano ko pa maiisip? Sino yung makakapag-connect sa akin sa family mo? Si Erica? Si Erica? Paano mo nakilala si Erica? Hello, Erica. Shout out to... Paano mo nakilala si Erica? Ang layo mo na sa Canada yun, friend. Ang pinakaunang nakasabwat ko dito, yung best friend niya sa Canada, si Erica. Love, alam ko tatanungin mo kasi ako. Nag-message ako kay Erica nung August 1 na nanghingi ako ng favor na kontakin niya yung family mo. Pero yun, love, doon nagsimula lahat kay Erica. Tinulungan niya ako para ma-reach out ko yung parents mo. Tita, sinan naman niya yung address niyo. So, bakit nag-uusap-usap kami tapos wala silang sinasabi? Magka-video call kami nung nakaraan? Sorry. They want you to be the happiest girl today. At ganoon na nga nangyari. Sobrang saya ni Nika ng mga oras na yan. Subalit pagkatapos ko ma-meet ang kanyang pamilya after ng aking sorpresa. At pagkatapos ng mga araw na masasaya, kailangan na naming bumalik sa realidad. Ang realidad na ako ulit si Marcus, isang OFW ng Macau. last day ko na. Uwi na naman ako ng Macau. At kailangan namin tanggapin na ang aming relasyon ay pansamantalang magkalayo or long distance relationship. Guys, flight ko na. Bye-bye. Haba pa yung ano. So, pipila na ako. Well, honestly, hindi madali ang long distance relationship. Sobrang hirap nito. At sobrang nangangapa pa kami parehas. Kaya lagi kaming nangihingi ng gabay sa Panginoon. Dahil alam namin parehas na hindi namin kaya kung magbabase kami sa isa't isa. Kaya pangako namin na palaging involved dapat ang Diyos sa lahat ng desisyon o plano. At laging isurrender sa Kanya ang aming araw-araw. Dahil maraming beses kaming hindi magkakaunawaan at magkakatalo. Pero laking pasalamat sa kataas-taasan dahil hindi nagkulang sa paggabay at pag-remind sa amin na lagi siyang andyan para sa amin. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, don't forget to like or subscribe to my YouTube channel. Welcome sa aming pamilya. Hi there. This is for our future son and daughters. Dito kami ngayon, mga anak, sa Wulay. Madala din namin kayo ng daddy nyo. Sana all. Sana all. Yan, may dagat dito, guys. Ganda oh. Well, honestly, sobrang weakness ko yung dagat. Sobrang saya ko pag nakakita ako ng dagat. Hi, re-refresh yung utak ko. Guys, sa dream ko, pag medyo nagka-edad na, tumira sa malapit sa dagat.
I don't know, ever since the world began, kainaan ko na yun. Sabi ko kay Nika, my loves, pagtanda namin, medyo sa tabing dagat na dito. My soul belongs to the sea. Oh. But my heart belongs to you. Plano namin ngayon is Ichiran. Punta kami ng Ichiran, tapos pupunta namin yung Izakaya Takemura. Ichiran kami ngayon, guys. Yung Izakaya Takemura, yun yung iconic na Taipei 101. Oh, yeah. Isang street siya, makikita nyo. Tara. Nasa gitna. Pero mag-withdraw muna kami. Ako pala. Kasi yung pera niya nasa. All the majesty you have inside. Oh, I thought I would never find you. Guys, dito na kami sa Ichiran. 9:30 AM, walang gaano tao. O, pila. Thank you, love. Thank you so much. Ay! Sarap niyo. Baboy, sarap. Baboy, sarap. Hey, babu. Sarap. Kevin. Guys, ang bilis ng oras pag kasama mo yung mahal mo. Kakainis. Pag nasa work ako, ang tagal. Parang isang taon yung work ko. Tapos dito, ang bilis ng oras sa Taiwan. Flight ko na bukas.